So hello, welcome back. Ito nga pala yung car namin na nahiram sa friend na ma-review natin. Pero before that, ililinisin muna natin siya konti. Magbibihis lang po ako tapos i-review na natin yung car. So, see you in the video. So, welcome back again. My name is Zara El Franco and welcome to our YouTube channel, CarView PH. Here we review cars new and old that we can borrow from our friends and family. Grateful po talaga kami kasi pinahiram kami ng one of our friends ng kanilang car. So, now come and join me for more or less 10 minutes to review this car. Intro, please! So this is the 2021 Toyota Wigo 1.0G automatic transmission. If you buy now, there's 4 variants of this available. There are the E-manual, G-manual, G-automatic, and the top spec RS variant. Toyota Wigo is considered compact hatchback. Its rivals are Honda Brio, Mitsubishi Mirage HB, and Kia Picanto. Now let's check the engine first. This Wigo comes with a 3-cylinder 1.0 liters DOHC with VVT-i mated with 4-speed automatic that produces 66 horsepower and 89 Nm of torque. Average fuel consumption of 12 to 15 kilometers per liter on city and 22 to 24 kilometers liter on highway. So dito sa unahan makikita natin yung headlight niya, yung projector headlight niya, signal light, at yung fog lights niya dito. So, dito sa grille niya, makikita natin na parang ang design niya ay parang honeycomb. Tapos, yung fog lights niya is pa-triangular housing siya. Ayan, triangle. Tapos, itong body brake, body color din na pa-orange. The size of the wheel is 175/65 R14, like the Vios. And, as you can see, siya ay two-tone alloy machine finish. And if you haven't watched our review of the Vios XE, you can watch it in our channel. So, yung side mirror niya is makikita natin na may turning signal, body colored, and yung door handle niya ay old, para siyang old school dahil yung normally yung mga door handle ngayon is pinupull na lang. Pero bagay rin naman sa side profile niya. And yung car na to is may traditional antenna, kaso nasa kabilang side, sa driver's side. Punta naman tayo sa likod. So, sa likod niya, makikita naman natin yung spoiler, third brake light, yung wiper, reverse light, brake light, yung signal light niya, tapos dito, yung Toyota logo, yung may camera dito, and yung G niya, at yung Wigo na chrome. So, dito naman yung reflector niya, tapos yung sensor, meron din siya dito. At saka yung CarView PH na nilagay dyan. So, dito naman sa likod, makikita natin yung head and knee room ko ay sobrang laki. So, yung door panel niya ay plastic. Tapos, nandito yung speaker. May bottle holder dito. Sa door handle niya ay chrome. Tapos, dito ay gray. At yung babaan ng window. At meron din siya ditong small pocket. Siguro pa kapag bubuksan rin yung car. May support dito. May ISOFIX rin siya at meron rin siya, open rin yung sa likod niya. Naman natin yung compartment niya sa likod kung maluwag. So, para pala buksan to is either sususian mo siya or bubuksan mo siya dun sa driver's seat.
At ang masabi ko lang dito ay maluwag rin siya. Tapos ito namang privacy cover ay pwede rin mo siyang tanggalin or lagay mo na lang siya dyan. Tapos ito. Yan. Mayroon siya ditong parang string. Tapos kung gusto mo pa ng mas malaking space or may ilalagay ka talaga, pwede mo tupiin yung upuan. Flat surface yan pag tinupi mo. So, let's go to the driver's seat naman. So, bago tayo pumasok, yung sinasabi ko sa inyo kanina na traditional antenna, dito siya. Pwede siya. Yan. Let's go inside na. So, yung door panel niya ay plastic, tapos may cloth siya dito. Yung cloth niya ay kagaya dun sa mga seats sa harap. At ang team dito ng Toyota Wigo ay pa-sports car. Tapos dito yung may maliit na pocket. Tapos yung window lock, 4 switches, yung chrome na handle, at bottle holder. So, makikita natin dito na wala yung power side mirror kasi andito siya nilagay. Ayan. Tapos makikita rin natin na so, yung push start button niya, makikita natin sa left side. Pero normally, diba, makikita natin siya sa mga right side. Ito, makikita natin yung key fob ng Toyota Wigo. Makikita natin dito yung lock and unlock ng car key. Tapos dito yung logo. At may extra key din siya dito. Yan. Yan yung itsura niya. So, start muna natin yung engine bago tayo pumunta sa ibang bagay. So, dito muna tayo pumunta sa taas. So, dito makikita natin yung visor ay walang salamin pero yung sa passenger meron. So, yung driver bawal magpaganda. Makikita rin natin dito yung cute niyang ilaw. So, sa rear seat ay wala siyang dome light. Dito lang sa harap. So, yung rear view mirror. Ay, dito yung dalawang aircon vents na may gloss black dito, tapos may silver naman dito. Yan. Ito yung 6.5-inch infotainment niya. Kung gusto niyo ng Android Auto and Apple CarPlay, meron yun sa top RS variant. So, dito kita natin yung hazard. Ang aircon niya is pinupush niya lang, hindi kagaya ng ibang kotse na knob na yung pinipihit. So, makikita rin natin dito yung LCD display. Dito na makita natin yung temperature, yung mode, tsaka yung fan. Tapos dito makita natin na may maliit na space at yung power outlet. Yan. Tapos dalawang bottle holder, yung shift knob na at shift lock. Pero yung sa shift knob niya may parking, reverse, neutral, at diff. Then, ito naman yung handbrake. Ayan. At dito, meron ring maliit na bottle holder na isa. Dito sa glove box, makikita natin na malaki yung binigay na papel, pero kasya pa din. Push mo lang siya. So, sa steering wheel naman, makikita natin dito yung controls ng infotainment, yung Toyota logo, tapos yung pag-gray niya dito na accent. Tapos dito makita natin yung pang wiper at yung sa headlights na manual. So dito makita natin yung dashboard niya ay plastic. Tapos makita natin dito yung for passenger seat. Ito yung airbag. Tapos for driver seat naman nandito. So dito makikita natin yung RPM, speedometer, at yung information display, yung kagaya ng mga gear, kung anong gear ka, fuel gauge na maliit pero malaki yung bar, so kita-kita rin. At yung pangalawa naman is mga driver information. Yan. We recommend this car for daily driving kasi maliit siya at madaling i-drive. And yung gas niya kasi ay 1.0 nga, so matipid talaga siya. Gawa Toyota yung tatak niya, so madaling makahanap ng parts. Tapos yung reliability niya is tested talaga. Kahit Wigo siya, akala natin maliit lang rin sa loob. Pero pag pinasok mo naman yung Wigo, tinignan mo is napaka-spacious ng cabin niya. And lastly, it's good for beginner's car kasi yung parking niya may reverse camera, tapos maliit siya, hindi kagaya ng mga compact sedan at mga SUV. So, madali talaga siya i-park.
So if you like our video, please like and subscribe. And thank you for watching. And please watch our next video. See you again next time. Bye!